what's up? It's me again, Alicia Nyon. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. At ngayong gabi, makakasama natin ang mga nagbibigatang vloggers, di ba? At mga minamahal ng mamamayang Pilipino at inaabangan, di ba? Yan, nandito si Boss Mike. Siyempre. Si Ballpoint. Si Jake Magnus. Si Biyahe Nicoy. At si Mr. Glenn. What's up, man? So ngayon, ito, una nating tatalakayin, mga minamahal, is tungkol nga po dito sa pasabog. Nino? Hulaan nyo muna kaninong pasabog to. Nino? Sino nga? Kanino? Kay Ramon Tulfo. Teka, para nakikita kayo lahat. Merong ibinuking si Ramon Tulfo. Anong ibinuking ni Ramon Tulfo? Ano yun? Mga insider list talagang pinost ang tapang ni Mon Tulfo. No? Sige nga, isa-isa. Teka muna isa-isa lang. Teka lang, bedtime story to, di ba? Ang tanong, legit ba talaga? Legit! Kasi mismong galing sa kanyang Facebook page. Diba? Verified account. Verified account. Mahirap yun. Naibalita na ba yun sa iba't ibang pahayagan? Oo! Meron na! Nandito na sa TNT Abante. Oh, yan na! Ay. Tingnan natin kung ilan na. Okay, ito. Bigyan mo muna ng background. Andali. Bigyan mo muna, Mima, ng background kung Sino ba si sino Monto? ba si Montulfo. Kasi balita ko, dating naging DDS. naging kasapi rin ng gobyerno dito. Tigong yan eh. Envoy, special envoy sa China. At saka ano siya eh, talagang malapit na malapit kay Digong. 'Di ba? Imagine niyo kung yung imagine niyo kung yung isang tao ay sobrang lapit, 'di ba? Kay Digong niyo, tatay niyo, 'di ba? Ano na lang yung kanyang mga nalalaman, 'di ba? So ngayon na to, meron siyang pasabog. Ano yan? Tungkol dito sa mga financer. Nako pa. Financer ng rally, no? Hindi dyan, maliban pa sa rally. Financer Meron ng pa pala, di ba? Financer sa destabilization. Parang Nako pa! Parang naiisip ko kung sino yan Parang, Ano ba yung boss? Nagko-connect na ba? Nagko-connect na. Eto. Sinasabi ko na noon pa yan eh. Eto. Basahin natin Pasabog ni Montulfo sa mga Duterte. Ano yun? Ulayin nyo muna kung sino sa tingin ninyo ang posibleng pin. Ano ba? Uhulaan pa ba? Alam na nila. Alam na nila yan. Alam nyo na pala. Sige. baka i-verify natin kung tama. Eto, ang namunguna. Walang iba. Wait lang. Kundi si Chavez Singson. Yun o! Aray mo. Hindi na Si hindi mala. Si Christmas season. Tama yung sinabi. So, sabi dito ni Mon Tulfo, Chavez, posibleng financer ng destabilization. Alam nyo, kung walang usok, walang apoy. Tama ba? Tama. Diba? So, bakit niya babanggitin yun kung wala siyang nalalaman? Pwede siyang kasuhan nun. Isipin nyo mga partner. Oh. Kapag ka napatalsik si PBBM sa kanyang gobyerno, naiupo si Sara Duterte, Makinabang yung mga, siya. Makikinabang siya, yung mga Correct. ambisyon na hinihingi niya kay PBBM na hindi na ibigay, Yeah. maibibigay. Alam niyo mga partner, actually may kwento dyan si Boss Mike. Ano ba Boss Mike yung kwento Baka niya? panaginip ni Boss Ganito Mike. yan. Sige nga. Baka panaginip ni Boss Mike. Ganito kasi yan. Kapag ang mangyayari, maagaw nila ang kapangyarihan sa tulong nga ni Chavez, iisang pamilya na lang sila. Ay, ba? Kasi, Kasi ang anak, ang apo at ang apo ni ano. Nag-ano. Yo. Gets mo na. Kaya isang pamilya na lang sila. Mag-boyfriend at mag-girlfriend. Si si Pusa. So ngayon mga minamahal, ito may katanungan ako sa inyo. Sa tingin ninyo, sino kaya yung source ni Manong Chavez? Ni Mon Tulfo sa kanyang revelasyon? Alam mo naman yung mga nandiyan no? Sa mga
sa mga circle nila, Oo. hindi naman makakawala. At pagka naman inanalisa mo kung ano yung kinikilos at lumalabas sa bunganga ni Chavit, tumutugma. Oo. At saka yung isang factor, sila magtatalo-talo at maglalaglagan. At saka ito yung nakakapagtaka sa kanila, no? Konti na nga lang talaga kayo, nagkakagulo pa kayo, kaya yung mga plano ninyo nabubulgar. Kasi Wala yung kayong sariling pagkakaisa. Well, kung sa bagay, dito nga sa administrasyon ni PBBM, sila lang naman yung nakasira eh. Sila lang naman yung magulo eh. Sila lang naman, hindi, totoo naman sila lang magulo. Kita nyo ha, ito, yung sa may isang simbahan. Oo. Yung pinaplano nila, lumalabas din. At ang naglalabas, kapwa din nila. Correct. Membro ng simbahan. Oo. Galing mismo sa kanila. At speaking of that, mamaya tatalakayin natin. Mamaya. Oo, Ngayon. Insider ako dyan. Sige, tuloy nyo. Oo, Wait lang. Mamaya. Sige, mamaya. Ito. Ito. Partner, wait lang. Balik tayo dun sa kwento ni Boss Mike about kay Chavit Singson. Kasi ito, hindi ito gaanong alam ng mga kababayang Pilipino natin. Kasi alam lang nila, kaya sumama ang loob ni Chavit Singson. Dahil sa appointment. Dahil dun sa Hindi na pagbigyan. PCSO. Oo, hindi na pagbigyan. Apo. Ang tingin ng iba, madamot si Presidente na nga ako. Ano ba ang totoo doon, Boss Palabas Mike? lang yun eh. Ang totoo doon, napakarami niya ng pinaapoy. 51. At saka hindi, ako yung yung tatanungin, kung bukal yung pagtulong mo, bakit mo kailangan humingi ng kapalit? At saka parang ipipressure niya si PBBM doon sa suporta niya. Tapos sasabihin niya, nagka-Alzheimer ang ating presidente. Taktika mo. Ano ba yung Boss Mike? Na-i-appoint ba lahat? Yung 51 na pinappoint? Oo, na-appoint yun. Actually, may mga natanggal daw dyan eh. So ito si Chavit pa lang yung nababanggit natin. Meron ditong list. Ito naman, ito yung babanggitin nating list. Ito muna yung mga taong nasa likod ng destabilization. Dito, magkaiba yung... Yan yung mga gumagalaw. Oo, gumagapang. Ngayon, bago natin banggitin yung mga financer, dito muna tayo sa mga destabilizer. Diba? So, nangunguna si Romeo Pukis. Ay, hindi ko kilala yun, si Romeo Pukis. Hindi naman kilala yun. Hindi naman kilala yun. Hindi sikat. X. Pangalawa si Orlid De Leon. Kilala niyo? Hindi rin kilala. Wala kilala. Si Benjamin Magalong. Hindi, teka muna, pero nakalagay dyan na for confirmation pa yata. For confirmation pa, pero halata naman. Kayo Kono. Boss, parang may napanaginipan ako dyan. Espiya daw. Kono. Hindi, bako dyan. May napanaginipan ako dyan na kaya sumasama-sama pala daw yan. Di umano! Doon sa mga pag-iimbestiga ng ICI, pilit kumakapit sa gobyerno. Kasi mukhang masasabi din ata sa ICC. Tama ba? Napanaginipan ko lang yan, ha? Hindi ko alam kung totoo. Kasi, di ba si Bato maaaresto? May warrant of arrest. Di ba si Magalong bago naging mayor, naging ano muna yan? Naging alagad ng batas. May mga lumalabas na link na di umano daw connected sa Anong role niya? Kasi may role siya eh. ang role niya. Parang napanaginipan ko, parang siya yung tagapayo ata eh. Tapos. So malaki ang role niya. Malaki. Di umano. Kasi kung si Bato, arkitekto at saka implementer. May tagapayo. Si consultant siya. Siya yung nagpapayo. Consultant pa. Pero, So isa sa mga utak. Pero according sa aking resources, ang pinaka-head 3 financer ay alam niyo ba kung sino? Hindi. Meron Mamaya kang pa yun. stabilizer. Mamaya pa yun. Stabilizer pa ng bata. Destabilizer. Gusto ko na ilaglag na. Mamaya na. Huwag ka munang excited. Nasa pangatlo pa lang tayo. Sige, next na tayo Pero alam na ninyo yung mga nasa likod Ito. Sige, nasa pang-apat tayo. Nako, top 4. Si Johnny Macanas. Nako, hindi ko ito kilala. Hindi, yan yung Sino yung Johnny Macanas? Yung nagtago. Yung nagtago yung nagtago na kinasuhan. Ay, oo! Puro pektos ang lakad. Ay, oo! Problem. Oo! Yung naling kay Mahasika.
eh. Yung pinaniwalaan yung peking pulborong video, kung di ba naman tatangat-tangat bobo. Yung yung matandang umuuhog na. Si Janet. Yan pala yung real Yung name niya. pagtatakahan mo kung bakit naging general yung gunggong na yun. Yan pala. Retarded na ngayon. Yan yung nagtago na, yan yung So ito yung mga nagtago. destabilizer. Oo, yan yung nagtago na nung wala nang pambili ng pagkain. Di umano, nagtitinda na nung, ano nga yung ginagawang tsokolate? Hindi ko ba alam, para bang lahat na lang ng mga kasama dyan lahat may topak no? Oo, lahat. Kasama pa dyan yung isa. Yung Si Ba. Si General Maagnas pala. Magnas. yung isa pa si Oo, yung si basahin mo. nandito si La Chica. Bata ni Buday. Naku po, mga... Yan yung nag-withdraw ng pera. Sabi. Oo, si La Chica yun yung... Yan yung nag-uutos. Oo, nagdadala ng pera din. Yan daw yung pumipirma di umano ng mga peking resibo. Oo. Yan si Kokoy Villamin. Oo, yan yun. Si Mary Grace Piatos. Yan yun. Akalaran nyo na. Next. Si Kipi ni Mima. Yun. Putangin na ninyo. Okay. Kipi pala yung Kipi. Si Leonardo. Si Col Leonardo. Sumunod si Col Metran. Nako, hindi kilala. Hindi kilala pero... Leonardo. Yung mga kasamahan nila. Ito kilala ninyo. Ito kilala ninyo. Ito. Yan. Yung... Si Cap Dado. Ay, si Miltran at saka si Dado, kapareho yan sila. Doon May po sira. sa... Sila yung nagsabi noon na susugod sila, 51 million sila. Hindi. Mga sila yung mga samahan ng mga Anong grupo? Guerrilla Forces of the Philippines. Teka lang, may naniniwala ba kay Kapdad? Wala na. Meron. Parang Yun, mga abno. Parang ka naniniwala. Hindi kaya nga sila magkakasama pare-pares kasi pare-pares sila abnormal tanga. Sayang nga boss, hindi mo tinanong yung DDS kanina na kung siya'y naniniwala At saka- pa kay Dato. Kasama nila yung kasama nila nila yung isang general yata yun. Si Dilion. Isang general na gustong pugutan at taga-tagain si PBBM. Yun na nga. Sila Miltran, sila Dado. Next. Next, ito, kilala ninyo, malalang tao to, talagang may saltik. Kinupkup to ni PBBM, tapos ang ginawa niya, tinarantado niya. Sino yan? Grabe. Si Vic Rodriguez! Si Panoar! May komento ako dyan. Ano? Alam nyo ba? Meron chika sa akin Anes. na allegedly. Alleged to na itong si Vic ay di umano'y minura ang unang ginang. Ang kapal naman. Manipis! Makapal. Manipis ang bumbunan. Tapos, syempre, nung panahon na yun, allegedly nag-aaway yung mag-asawa dahil nga dito kay Panord. Alam nyo ba ang, kwento ko lang alam mo ba ang sumundo kay First Lady sa ibang bansa? Si Secretary Abalos. Wala ka. Okay, sige, next tayo. Ayan para malaman lang ng taong bayan kung totoo man itong issue na to, ganun kagarapal itong si Bastos. Kaya pala. Pero ang nagkwento sa akin yan, pinakamataas na tao doon sa alam mo na. Kailan daw partner nangyari yan? Palagay mo? Kasagsagan bago siya matanggal bilang ano ba ito ang tawag posisyon niya? Yes. So may attitude. Di ba nung pumutok yung balita na yan, ngayon lang natin nalaman yan. Hindi, Di ba pumutok talaga to. may ibinalita si Maharlika na nag-aaway doon si First Lady at si PBBM. Nang dahil yun ata kay Hindi nila sinabi ang dahilan. So at least ngayon, naliwanagan ng taong bayan. Pero ang tindi, minura niya. Jake, walang connect yun. Walang connect yun. Yung kwento niyang yun, Kwentong tapos barbero. na yung issue na yun. Bago pa lang Ay, Panord. Pero ang nagkwento sa akin yan, isa sa pinakamataas sa tao sa paligid nila. Kaya ngayon, kinarma. Alam mo, Vic, Sa mga Bakit tanong ako? Bakit ba naghihiganti ito si Vic Rodriguez samantalang isa siya sa mga
tumulong at naging aso nung kampi. Eh, paano ba naman kasi yung posisyon ba, binebenta niya, nahuli siya eh. Oo, alam mo yun, Boss Mike, yung Sabi ano, nga raw nila, di umano, ganun nga raw. for sale, ano, position for sale. Meron daw di umanong 100 million. Oo. Pero ang alam ko lang, yung issue sa Maguindanao, merong mga governors doon na nag-donate ng 400 million pesos at parang chinipipay sila dito pagdating sa Metro Manila. Uy, meron pa din sugar importation. Isang kapal na mukha. So, ibig sabihin, hindi din okay. Ibig sabihin, hindi din okay si, Manipis yun. hindi din okay si Gob Tamayo at saka si Rodriguez during that time. Kasi si Gob Tamayo ang president ng Partido Federal. So, kung nag-donate ang mga governor doon ng milyon-milyon, Governor kasama ang possible na baka governor ay natural, ay hindi malabong mangyari yun. Alam mo naman, gano'n nila kamahal si PBBM. Hindi kasi ganito talaga napapansin ko kay Vic. Masyado siyang garapal sa posisyon. Yung kumbaga iniisip niya, ay matagal na kasi akong abogado ni PBBM. Hindi na ako papakialaman yan. Ito meron kayong hindi napapansin kay Vic. kay Panort. Okay, kay Panort. Kay Panort. Bakit hindi si Panort ang magsabi na PBB, Presidente, Mr. President, ikaw magpa-drug test. Di ba? Bakit hindi niya mabanggit yon? Di alam niya naging kasi alam niya. Kaya nga. Ayun, i-connect nyo naman dun sa mga DDS na tatangat-tangat mga bobo. Bakit nandiyan kasama nyo si Vic Rodriguez? Bakit hindi nila tanongin? Kasama nyo sa mga lakad ninyo at sa grupo na ninyo. Ba't di nyo tanongin si Vic Rodriguez? Usapang bobo, kayo lang mag-uusap pa. Usapang bobo! Tabi Kita tayo! kasali! Tabi tayo! Shoutout tayo kay Banat. Okay, sige. Alright. Okay, may susunod na tayo. Ito, singit lang natin. May sinabi dyan si Vic Rodriguez Ano? na ipinahiya siya ng St. Luke's. Kasi sinabi niya, ang bilis daw nung naging drug testing ni PBBM. Ngayon, di ba, pinatawag ni Bato yung St. Luke's? Ipinaliwanag ng St. Luke's kay Bato yung proseso. Yan yung nagkaroon ng PDEA leaks. Yes, doon lang tarang napahiya si Vic Rodriguez. Di ba? Kaya ngayon, yung mga didisip niya na tatanga-tanga. Tabi muna kayo. Pang matalino lang muna to. Bakit ang tatanga-tanga ng paampun kay Digong kasi akala nila si Digong naman Ay, kung nanonood ang sila mautok tita, ni yung kasama Rodriguez. namin kanina, kung kayo po magpapamilya. May tanong ako kay Panort eh. Panort, may tanong lang ako sa iyo. Paano mo na atim nasamahan ang isang buday, na maliwanag na hindi makapag-explika ng kanyang ninakaw? Sige nga. Oo nga. Di ba? Parang silang mga usapang bobo. Sige, kayo na. Di ba? Di ba? Parang wala siyang king question. Wala. Bakit? Tanong ko lang, bakit parang tahimik ka dyan? Sip-sip. Akala siguro nila, mas may amor pa ang mga Duterte sa tao. Sip-sip siya. Kaya nga ginagawa nila, nagde-destabilize na lang. Kasi wala na, hindi na nila mapapaniwala yung mga tao. Kasi biruin nyo kung tatakbo si Vic, hindi naman siya nanalo eh. Hindi nga pinansin eh. Ngayon, ang pag-asa na lang nila kung... Ito na nga yun Jake nakakahiya naman kay Panort. Nagpakilala ka, binitbit mo sarili mo, binuhat mo yung bangko mong sopa na lazy boy. Umabot na yung bumbunan mo sa kisame, kaya naubos yung buhok mo. Putik na yan. Kingmaker ka kamo. Bakit hindi mo napanalo yung sarili mo? Tama. Hindi alam mo, sa totoo lang. Alam mo, sa totoo lang. Sinungalingan yung libro niya. Alam mo, nung panahon ng eleksyon, na-observe ko, parang kawawa siya eh. Alam mo kung bakit? Hindi siya pinapansin eh. Hindi nga binuhat ni Rodrigo Duterte. Ginalingan niya parang hindi rin siya fake news eh. Pero wala pa rin nangyari. So karma niya, binangga niya si PBBM. Alam niyo mga partner, kung siya'y tumakbong senador tapos nakatikit siya kay PBBM, baka nanalo pa yan. Pero hindi. Kaya nga. Kasi kilala yun ng 20. Ang bagay sa kanya, magbarangay tanong. Okay, sige. Ano ka ba? Wala naman pinagbubutuhan doon. Hindi, magtanod nga lang eh.
Kagawad ka mo, kagawad. Kagawad. Yo. Tanod talaga yung bagay sa kanya. By the way, guys, Tanod. guys, Hindi naman sinasabing iboboto mo. Oo, dahil doon wala nang wala nang contest doon, ano. Wala na. Okay. Tuloy, next. Okay, next. Ito sa mga destabilizer, ha? Nako po, ito'y dating sinuportahan natin. Sino yan? Diba? Sino yung... Grabe, may connection to kay Gutesa. Hala ka. Di umano. Okay, Si Chucky. hindi ba? Si Mike. Mike, ano? Mike. Defensor. Tama. Defensor. Kala natin si Mike Cervera, no? Si Nalos Valdez siya. Babanggitin mo kagad yan. Mike. Mm. Mike Cervera. Ito ba yung Mike na taga Iloilo? Biglang natakot si Sir Mike. Quezon. Ito ba taga Quezon? Oo. Dating congressman? Oo. Quezon City. Ni Belmonte? Yung ano, yung tawag dito. Ano to? Bibig. Oo. Ito. Ito, ano to? Bibig. Labi. Labi. O, di yung ano, labi na may muka. Yun. Oo, itong si Mike Defensor, ito yung di umano'y naging dahilan ng paglitaw ng peking witness ni Marcoleta. Aminado naman siya. Aminado siya na talagang dumaan muna sa kanya. At saka ito nakakapagtaka eh. Alam niya naman na Senate chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, si Ping Lacson. Bakit niya ibinigay kay Marcoleta? Alam mo, ang target lang talaga nila doon is magkaroon lang ng character assassination. Masabi lang nila sa publiko na si Martin at si ganito. Tapos na. Tapos na. Let the people decide. Kumbaga, nanira lang sila ng tao. Nanira lang. Tapos, Hindi na inilitaw si Gutesa. Oo, siniraan lang dyan si Martin. Tama. Alam kasi nila, baka mamaya, pagtanggol natin yung part na yun, kukunti magtatanggol kasi maraming galit kay Martin. Pero kasi, di ba? Pero kasi may history na yan si Mikey Defensor na ganyan. Oo, yung nung araw, 2000, year 2000 yung kay Ping Lacson, di ba? Nung araw, nilabasan din si Ping Lacson ng mahaba-baba. Yung peking. Si Mawanay. Parang may personal vendetta. Oo. So, ibig sabihin, parang gusto ni personally ni Mike Defensor si Ping Lacson. Oo, I-discredit niya yung kanyang investigation. Sa pamamagitan ni Panucha. Kasi ganito. Ngayon ba, boss, nakita na ba si Gutesa? Wala pa. Hindi nga. Sabi nga, di ba, tinatago ng Marine, tapos dininay ng spokesperson Hindi nga natin alam kung buhay pa yun eh. Ibig sabihin, sinungaling talaga. Gusto nyo makita? Diba? Gusto niyo makita si Orly? Nasaan? Gutesa. Saan? Patanggal niyo yung yung pilukan ni Marcoleta. Boss Mike, tangin na, malalibel tayo. Yan ha. Ano niyo naman Yan. Meron tayong isang sinungaling na senador. Walang iba kundi si Marcoleta. Oo nga. Ay, bakit? Ngayon! Teka, Marcoleta tayo. Anong kredibilidad? Dinaya yung Shalin. Ang sabi, ang SALN niya, ang SALN niya ay 52 million. Pero ang ginastos sa campaign 112. Ang paliwanag kasi yung mga donor ko ayaw na ipasabi yung pangalan. Kung di ba naman po, sinungaling talaga na loko-loko. Parang si Chis Escudero lang din, no? Di ba bawal yun, sir? Bawal din yun. Na hindi mo sinabi. Hindi clear mo sa sosi yun eh. Hirap na nga ho yung Panucha na magpaliwanag. Diba? Minsan ako na nga naaawa sa kanya. Parang gusto ko na nga palitan yung pilukay. Tapos gusto pa nila maging presidente. Paano na pa maging Blue Ribbon Committee? Oo nga. So maliban doon kay Mike Defensor, abayang sumunod si Lolo mo Chavit. Nako, yan na. Yan yung matindi. Yung kasunod na yan, si Chavit, yan na yung Hindi, pa din siya. Kasama pa rin dyan. Kasama, nako, doble kara siya. Masipag. Destabilizer na nga. Doble kayo. Doble kayo. Dami naman pag naglalabas ng video si Hindi, may hinahabol si Manong. Talagang naka-script eh. Uy, Naka-script. Ano yung nahabol ni Manong? May hinahabol si Manong. Ano? Baka mamaya yung negosyo mawala. Kaya nga. Tapos yung kanyang plugger, di ba? Ikaw yung nagsalita niya. Baka yung metro, mawala din. Ewan ko, ewan ko, ito lang ha, sa opinion ko lang, mag-85 na yung matanda.
So kung nagko-compute siya ng kanyang natitira pang buhay, ano? Eh siguro swerte na yung may 10 taon pa. At kung may 10 taon pa, siguro yung 5 taon, bedridden na. At maaari yung 6 na taon, pero baka hindi na nakakatayo pa. Sir Mike. So kung 7 taon, malamang baka mamaya ulyanin na. Pero 3 taon na lang natitira. Pero pag ganon, kaya pa bang makabembang yung ganon? Wala na. Tinatanong mo. Hirap na nga tumayo eh. Diba? Pakas lang sila ni Digong eh. Anyway, maliban pa kay Chavit Singson, ito yung matindi kanina nabanggit natin. Ano yun? Si Senador. Kilala na ninyo. Sinong senador yan? Ay, yung nangako ng 2K bill. Kapal na mukha mo. Wait lang, bago tayo Gigigil. ang kapal na mukha mo, ha? Sinungaling ka. Nanalo ka dahil dyan. Tingnan mo, ha? Oy, para naman binoto nyo kung makaturo kayo. Hindi namin binuto yan. Akala nyo binuto. Hindi namin binuto. Wait lang. Kasi ganito yan. Maraming umasa ng mga Pilipino na, oy, itong bill namin, wala pang 2,000. Salamat naman kay Calvo na mababayaran ito. Pero, pinaasa mo lang ang pinaasa, wala naman, di ba? Panot pa lang yun, hindi pa kalbo. Panot ka lang. Okay. Sorry naman, nagkakamali Kapal na lang. mukha mo talaga, Senator Dante Marcoleta. Hindi, pagkatapos tayo linlangin sa mga presyo ng bilihin noon, nilinlang na naman tayo sa, kuryente. Makuryente sana! yung mga sinungaling na tao. Diba? At saka part ito ha. Alam mo, Senator Dante Okay, ito ba? Ito hindi po talaga bilos ha. Disclaimer lamang po. Alam mo, Senator Dante Marcoleta, para hindi ka nasasabihang makapal po ang pagmumukha ninyo. Makapal naman Bago nyo pakialaman ng Senate Blue Ribbon Committee, bago mo asam-asamin yan, tuparin mo muna yung pangako mo. 2,000 pesos, libreng kuryente pa baba. Hindi matutupad yun. Tanungin mo kung bakit. Paano matutupad yun eh? Balak ng taplasin pa sa kunin sa budget ng taong bayan. Kaya, Di pa naman alakan ng kalahati, pusang ng iringin, di ba? wag mong gamitin yung BAT. Ang pinag-uusapan dito, kung paano mo pabababain yung presyo ng kuryente. Libre. Ito ba? Akin na. Kapal na mukha nito. Ay, galit na galit. Uy, mga minamahal, galit na galit si Jake, ha? Eto, sige. Quiet na, guys. Maliban kay Rodante Marcoleta, mayroong sumunod. Marcoleta muna. Sige, banatan ninyo. Hindi pa nga nakapag-comment dito. Sige na. Ito ba, isa pa. Bigay mo. Okay, ikaw na. Okay. At saka ito Senator Dante Marcoleta, payo ko lamang po sa inyo. Ilabas nyo na si Gutesa bago pa kayo madawit dyan. Tawit na nga. Wag ka muna maingay, hinihilot ka natin eh. Alam mo, Marcoleta, hindi ka safe. Hindi ka talaga safe pagka nakakita siya buhok mo dalayan. Alam mo ba't hindi magiging safe si Marcoleta? Alam mo kung bakit? Naglabas siya sa Senado ng isang sinasabi niyang witness na hindi naman credible at na hindi naman reliable. Sapagkat yung firma pa lamang ng isang abogado, dinadaya na. Di ba? So ngayon, may kaso yun. Ngayon, kaya hinahabol ni Ping Lacson na palabasin si Gutesa dahil makukulong talaga si Senator Marcoleta. Oo, at saka talaga nagsabi nun Manila Regional Trial Court. Nakakahiya lang. Tanong ko lang din doon. Pwede siya ma-disbar. Tanong ko lang din doon. Ang tanong ko doon, hindi ko lang alam kung may ground sa pagkatanggal ng isang senador. Pero makukulong. Oo. Ito. Nakakahiya, kakasenador mo lang, tapos makukulong ka agad. Diba? Meron bang tahiyan yun? Diba? Alright, sige. Maliban kay Senator Dante Marcoleta, eto hindi ko kilala si Orlando Olamit. Kilala ninyo? Hindi. Si alias Monk, hindi kilala. Hindi. Ngayon, dito na tayo pumunta sa possible financer. Ito Okay, sige. Ito guys pitpitin ninyo. Total, namumuho na to sa kaka-fake news. Sige. Sa tingin mo, sino yung possible financer? Binanggit na nga niyan ni
Dami. Dahu. Ang isang buhayang kongresista. Hulaan nyo, comment nyo yan. Yan ang Si Pulong Duterte. Ang bilis mo naman, hindi pa naman pinainit. Kasi sasabihin mo muna, sino yung na-issue na mahilig sa pokpok? Nambugbog. Kasi sino sa mga subscribers natin, ano ang English ng corruption? Ano, next topic na ba to? Hindi pa. hindi na, yun na. Possible financer pa lang to. Ano English ng corruption? May mali yan. May tamang dictionary. Pulong Duterte. Yan yung... Pulong Duterte. Yan yung totoong English ng corruption. Maliban pa dyan kay Pulong, yung kapatid hindi nagpatinag din. Sino? Si BP Sara Duterte. Bigay lang ako ng komento dyan. Alam mo, Sara Duterte, pag may baha sa isang lugar, wala ka doon. Nawawala ka. Nagpa-party-party ka, happy ka, selfie, picture, tapos maya-maya buburahin mo, di ba? Ang kapal-kapal ng pagmumukha mo kasing kapal ng talaso sa katawan, di ba? Alam mo, ikaw, Sara Duterte, inaasahan ka pa naman sana ng mga Pilipino na tutulong kay Pangulong Bongbong Marcos at gagabay. Pero anong ginawa mo? Nagpapasarap ka lang sa buhay, ha? Pinapasahuran ka ng taong bayan. Boy, tama na, ang boy. kapal ng pagmumukha mo. Boy, baka matanggal clip mo, boy. Saka no? Punta mo, di ba? Pateka lang, masingit ko lang. Ang laki-laki ng hinihinging pondo sa kongreso niyan. Tapos di tumulong sa tao, yun na lang ang gagawin niya. Lugaw pa ang dadalhin. Correct. Biscuit, meron naman. May pirma pa. May pirma muna. yung pandesal, may coupon pa. 5 piraso, may coupon pa. Alam niyo mga kababayan, napakasakit ng ginagawa sa inyo ni Paulo Duterte. Kapal talaga ng mukha niya. Dapat sabihin mo sa mga DDS yan. Sabihin mo sa mga DDS para maliwanagan Kasama sila. namin kanina, si Tita, kung nanonood ka man Tita, kapal ng mukha ni Paulo Duterte. Uy, kala ko sasabihin mo, ang kapal ng mukha mo, sinupok. Teka lang, bibigyan ka ng pokpok nun. Kasi mga kababayan nito, alam niyo bakit ko sinasabi mga kapal ng mukha? Yung perang kinagamit na pampondo para i-destabilize si PBBM galing sa bulsa ninyo. Exactly. Walang iyak. Hindi ako nananawagan ng sedisyon. Pero kung magrarally kayo para patalsigin si PBBM, di ba dapat mag-rally na lang kayo para singilin si Paulo Duterte? Tama! Exactly. Teka lang. Bakit pa sisingilin? Napatayo na yung mga 7-Eleven sa Davao. Ano pa ba? Iba pa yun. Malay mo naman Iba pa kung saan yun. galing, malay mo tumama sa loto yun. Alam mo, Paulo Duterte, hindi lang naman ako nagsabi yun eh. Marami din. Talagang makapal ang mukha ninyo kasi sinasabi mo walang flood control sa Davao, pero binabaha ang Davao. Correct. Tsaka disclaimer hindi lang kami nagsabi nito. We are basing our Kahit si Sir Glenn, commentary. Kahit si Sir Glenn, nakakapala ng mukha sa iyo. Oo naman, di ba? Meron tayong may nagtatanong na ano. Next topic na ba yan? Hindi, meron ba isa? Actually, si Mon Tulfo ang Bago yan. nag-expose nito. Sa totoo lang, Pulong, si Sir Glenn, handa kang puntahan sa Davao. Papagalitan ka. Meron ba tayong kasunod dyan? Ito yung pinakamalala, yung doble cara. Ito gusto ko, pitpitin ninyo. Next topic na ba yan? Hindi pa. Hindi pa, sa financier yun. Sa financer to. Ito, sige. So, ilan ang financier? Si Tatlo. Pulong. Si Sara. Ito yung malala. Ito na yung malala. Destabilizer na nga, financer pa, dinadamay pa yung mga kabataan. Grabe. Walang iba kundi si lolo mo. Lolo Chabit. Oo, si Lolo. Lolo Chabit. Alam mo kung kailan sa tumanda, nung walang Kaya ni pinagkakandaan. Boss Mike yan? O, Kaya diba? ni Boss Mike yan? Boss Mike, kaya mo na yan. Wag go na. Boss Mike, kaya mo na yan. Bakit parang ayaw nyo kay... Yan ba yung mahilig sa ano? Hindi. Baka Magbigay lang ako ng reaction kay Chavi. Yan. banatan mo nga, boy. Banatan Dalawang mo, boy. microphone ang gamitin mo para buo ka. Dalawa. Para marinig niya kasi medyo matanda na ito si Chabit eh. Okay. Kabilang teka ka, magkabilang Ito hinihikayat po ni Chavit na ang mga kabataan sumama daw sa rally, di ba? Tama po ba 'yon? Halimbawa nag-aaral yung mga bata tapos ano ba yung uunahin nila? Yung rally na walang kwenta o yung pag-aaral nila? 'Di ba? Alam mo matanda ka na Chavit pero pasensya na bobo ka, 'di ba? O hindi ka nag-iisip.
Ha? Dapat sa iyo, Chavit. Ballpoint, paano pag sinabi niya, bakit mas mayaman ako sa'yo? Mas bata naman ako sa iyo. Usapan na yun. Tumatayo pa ito. Pre, may ano ako dyan. Tama. Hindi, boss. Wala pupunta yung topic. Ito, totoo. Totoo Pag yung ito si sinabi Paul niya. Boy, nanahimik, tas hindi na nagsalita. Alam nyo na. Ito mga kababayan, totoo to. Sinasang-ayunan ko si Ballpoint Man. Doon sa sinabi niyang bobo talaga si Sir Chavit. Naku, Makukulong tayo. Hindi, ito, hindi libelous to ha. Hindi, makukulong tayong dalawa. Hindi libelous to, pre. Totoo to. Ito, totoo to. Sige. Ang lakas ng loob mong manghikayat sa mga kabataan. Nung pumunta ka nga sa rally, ikaw ang gustong ipakulong. Ang mga totoo. Oo, yun ang totoo. Totoo yan, Alam mo, nakakahiya talaga yun. Nakakahiya yun. As in, kaya lang, may Hindi, pera lang. ito kasi, Di ba naglalakad siya? nung naglakad si Chavit doon, ito yung napansin ko. Bino siya, di ba? Naramdaman niya doon na para siyang basang sisiw. Di ba? At saka mga kababayan na baka isipin ninyo, baka i-edit ng mga DD shit, baka palabasin ninyo. Bobo yung sinabi namin kay Sir Chavit Singson. Ang sabi namin, bino siya. Bino siya. Noong mga tao, nung siya ay naglalakad doon sa rally. Teka. Para malaman ng iba. Ito, meron kasing nangyari dyan. Ano? Yan. Kwento pa lang sa akin to ha. Ang kwento ng mga tropa na sikat ay di umano ay nagbayad at nagpipinance itong si Christmas season. Nako. Si Christmas season. Balita ko malaki daw yan Hindi, ito nga eh. Merong isang vlogger na nilapitan nitong si Christmas season. Miniting niya to sa bahay niya sa Ilocos. At itong si vlogger ay nag-organize ng mga kapwa niya, big influencer, na magsuot ng bonnet na itim at mag-itim. Mag-itim. To encourage sa mga kabataan. Yan ba yung may toyo? Toyo ba yun? May toyo, may Suka. So baka sila yung nagdala ng One Piece flag. So, sila yung nag-motivated. Dahil gamit nga, guys, malakas ang impluwensya ng social media, sila yung nag-motivate sa mga kabataan na mag-rally. Kaya nung makita mo nung rally nila, mga pards, no? Mga nakabonet. Mga nakabonet ng kabataan, edad. Matindi, no? Edad 16, 15 pababa. Mayahin natin yung kabataan. Ganito pa nga yun, no? Di ba? Baka nakamolotov. Nakamolotov. Imagine ninyo, hindi alam ng isang 15 anyos na bata ang pinaglalaban niya. Nakulong sila. Nakulong. Ito pa. Wala ng cellphone ko ga. Di ba sabi ni Peebles, meron ding mga tao na mga Muslim na nababayaran daw ng 500,000 per head. Sino may sabi nun? Si Peebles. Oo. At ang binabanatan si Chavit Singson, siya daw yung nagbayad. Ewan ko kung gaano katotoo yun. Ano reaction nyo doon? Hindi ako. Sa 500,000 babayaran mo yung Muslim? Hindi, yung gaganon ba? Gaganon? Para kumitin lang. Di ba may rally noon? May rally. Tapos yung mga mamamatay tao, di umano. Nakahalo doon. Nasa van. Okay? So, target nila yung Pangulo. Magkano daw bayad? 500,000. Maliit. Hindi, ang balita ko naman doon, mga part, parang 300 data kay kulong per head. Iba pa yun. Tapos, after daw, nagpunta sa isang meeting place. Tinagpo daw nitong si Lolo nga. Tapos Lolo Chabs. Ni Lolo Chabs, pinagbibigyan ng tigpa 500k. Bali 800. Yun. Pero para sa akin. Mabalik lang sa usapin na dun sa mga kabataan. Yung kasi yung naging strategy nila, yung kasi naging weaknesses ng kabataan ginamit yung mga malalaking influencers na para di ba? Hindi ko kilalang vlog sino ba yun? Sikat ba yun? Yun, di ba? Si Toyo. Naging influencer sila. So iniidolo sila ng mga kabataan. Yan yung lagi So ginamit. yung content. Meron pang di ba? Meron pang rapper. Di ba? Pang bakbakan, pang suntukan, pang sindikato. Kumanta ng makabayan. Meron pa isang kalbo. Na hindi naman alam kung ano yung sinasabi. Ay, kilala ko yan. Si Kiko Piatos. Baka si Piatos. Napakatanga rin. Siya si Piatos. Tapos alam niyo yung masaklap dyan, mga part. Di ba, nanggulo na yung mga kabataan, hikayat Siyempre, idols na Bustoyo.
itinanggi ngayon ni Boss Toyo yun. Nako. Na nanghikayat siya, pre. Hindi, ang tamang Diba? hikayat Mamaya. Explain ko lang, Sir Mike. Mamaya may ikukwento ko sa inyo tungkol dyan. Yan. Kasi, Record, explain ko. kasi isipin, Sabi niya, hindi nanghikayat siya. Oh, meron siyang picture na nakamask, tapos nakaitim, tapos mata lang nakikita. Okay? Tapos nagpunta siya ng rally, ganun din yung nangyari. Oo, ganun din yung sitwasyon. So ginaya ngayon ng mga kabataan. Nako. 'Di ba? Ang motto pa nga nila, no face, no crime eh. Tama. Face, no So inspired sila kay Boss Toyo. Tapos 'di ba nakulong na yung mga kabataan. Yung mga kabataan na to. Alam mo ang pinalabas na ng gulo at ng hikayat ng kaguluhan, yung Makabayan Black. Ay, malabo. Yung mga NPA daw. Malabo. Kasi nung tinututukan ko yung video, Ano pa raw eh? Pakawala daw ni First Lady eh. Yon! At saka daw ni Martin Romualdez. Alam niyo sa totoo lang minsan mga kababayan na, eto to be honest, binabatikos namin ni Boss Mike si Martin Romualdez. Pero sa ganito kasing pagkakataon, mahirap kasing paniwalaan na pakawala ni Romualdez at saka ni First Lady yun eh. Ang lumalabas kasing balita diyan, talagang pakawala daw di umano yan ni Lolo Chubbs. Oo nga. Iniutos doon sa vlogger na na iniidolo ng mga kabataan. Bakit nyo binibintang kay Martin Romualdez sa Ber? Talaga, wala naman kayo ebidensya. Sige, Puro lang kayo haka-haka. Pauwi nyo si Saldi ko. tama. Para na sa ganun, pagka kumanta si Saldi ko, yari kayo kay Takero. De, joke lang. Okay, sige, next topic tayo. Ito, mga minamahal. Sino na? Maganda din tong pag-usapan. Ito, wait lang.